The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Brad Jeff, isang pinagpala at punong-puno ng grasya na araw ng Huwebes. Good morning, Brad. Good morning, Brad Ted. Good morning, Cha. Of course, congratulations sa ating mga winners. Yan. Good morning. Tsaka yung pong higit sa lahat, yung mensahe. Remember, it's always the message. Yung pong mga biyayang ito po ay kumbaga ay ano na lang po ito, no? Regalo maituturing, no? Pa-bonus na lang po ito. Ang importante, ang pinakamaganda po, ang higit sa lahat na regalo, pinaka-importante is the message. Ito po kasi yung gabay po natin. Okay, Brad, go ahead. Happy birthday muna, Brad Ted, kay Ate Manying Leviste, nakikinig ngayon, at kay Marge Faler, ang aking kapartner na agency sa ating mga Holy Land trip. Happy birthday, Miss Marge. Ayun. At also, Brad, good morning din sa mga miyembro po at staff ng Allianz Antigilmina, sila Andrew, si Eme, si Jeff at si Jessan. Ayan. Good morning po and good luck sa inyong event today. Okay, Brad, go ahead. Yan. Good luck sa inyo. Tema po natin about hope or pag-asa. Kaya nga po dito sa programa natin, lalo na sa segment na to, kung ikaw'y nawawala na ba ng pag-asa, tandaan po natin, ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-asa. Hindi po masama minsan yung panghinaan tayo ng loob. Kahit sino naman po, prone po sa ganyan. Ang mahalaga lang po, hindi tayo mananatili nakadapa, but patuloy tayong babangon sa hamon ng buhay. Kahit nga po yung mga bayani sa Biblia, ibig sabihin yung mga heroes of faith, nasubok din yung kanilang pananampalataya. Pag tinignan nyo, bago sila naging great men and women of faith, talaga namang sub-sub yan sa mga challenges. Okay? Kakaiba lang po ang mga kaso natin minsan dito, parang layo-layo ni Lord. Napansin nyo po ba yon? Alam nyo po, parang nagdadasal ka naman, parang hindi siya nakikinig. Alam niyo po yung tinatawag na POV sa TikTok o sa mga Reels, yung point of view, diyan po talaga nagkakatalo. Kasi po ang pananampalataya o yung faith is being sure sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero sure ka na one day makikita ko yan. Yung po yung faith. Kaya po yung pananaw, mahalaga po yan kasi yung pananaw ang nagdidirekta ng galaw. Share ko lang po yung pananaw ni Apostol Pablo pagdating sa paghihirap na kinaharap niya noong mga panahon niya na tindi talaga ng persecution laban doon sa mga Romano at even yung mga kasamahan nilang mga self-righteous na Jews. Sabi niya, lahat ng mga paghihirap namin ay para sa inyo ikabubuti. So, sabi ni Paul, itong mga nakikita niyo paghihirap namin, yung mga disipulo, okay, ay may naidudulot na kabutihan. Nagiging magandang ehemplo sila kung paano umasa. Purposeful po pala yung kapag may pinagdaanan ka at nananatili kang lumalaban. Kaya nga sabi pa niya, tinuloy niya, yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghinaan ng loob. Kahit na unti-unti humihina ang aming katawan, sabi niya, patuloy lumalakas ang aming espiritual. So meron pong such thing as physical and spiritual. Pag nanghihina po yung physical, sabi, lumapit tayo kay Lord, papalakasin niya tayo muna internal sa spiritual. Sabi niya, sapagkat ang mga paghihirap na dinaras namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi na gaanong mabigat. Grabe to si Paul. Muntik mamatay nung ginulpi to, Brad Ted, ikinulong na walang basihan, na shipwreck, death threat, kaliwat kanan. And yet, sabi niya, mga paghihirap na to ay panandalian at may hinahandang gantimpala ang Diyos. At ang ating versikulo ngayon, 2 Korinto 4:18, ito yung conclusion niya. After niya sinabing purposeful ang aming paghihirap, we just need to persevere and continue to hope. Sabi niya, hindi namin isinaalang-alang ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Ibig sabihin po, yung pong kanilang invisible faith in this invisible God ay eternal ang naibibigay na reward. Kaya po yung nakikita nating physical ngayon, may sakit ka, may doctor's report, walang laman yung bank account mo, talagang nagkukubahog ka to make both ends meet. Kapit lang po. Ang pananampalataya sa Diyos ay magbibiligay sa atin ng eternal reward basta patuloy tayong umasa sa Diyos ng pag-asa. Again, 2 Korinto 4:18, hindi namin isinasaalang-alang ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay nga na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Panginoon, salamat po
sa ehemplo ni Apostol Pablo. Na tunay nga, Lord, na ikaw ay Diyos na laging a step ahead of us. Na maaring physical, financial, emotional, mental, marami kami pinagdadaanan. Pero Lord, pinalalakas mo ang aming spiritual. At ito'y magmamanifest sa external o sa physical eventually. Lord, patatagin niyo po ang mga lumalaban sa hamon ng buhay. Ang mga taxi driver, grab driver, mga may sakit na pasyente sa ospital, ang mga nagkukumahog, Lord God, para makapag-provide sa magulang at mga kapatid at anak. Lord, patatagin niyo po ang kanilang pananampalataya which is hindi nakikita. Ito'y matutulot na matinding pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, muli kaming dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff Eliscopides. Lord, bless His mission always. And Lord, salamat po sa mga milagro nangyayari sa bawat araw po sa aming programa. Mahal na Panginoon, hindi kami makapaniwala. Ang akala po namin minsan, mauubos po sila. Ang mga taong nagmamalasakit sa kapwa. Pero hindi, Panginoon. Araw-araw po, dumadagsa sila. Lord, salamat Amen. po sa milagrong ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Nakakaluha itong mga pangyayaring ito, Brad Jeff. Itong kay Maylin ngayon, surprisingly, may mga nag-aambag pa sa kanya. Hindi ho talaga kami makapaniwala. Kasi may sinasabi, Brad Jeff, na donor's fatigue, di ba? Alam niyo ho yun? May mga iba panawagan ng tulong, wala na hong tumutulong kasi nga parang may donor's fatigue na. Pero hindi ho, iba ho siya. And again, we say thank you sa lahat po sa inyo. Salamat na marami. And thank you, Brad Jeff. Dahil din sa segment na ito, marami ang namumulat sa tamang aral. Amen. Brad Jeff, salamat na marami. Brad, pasalamatan ko lang yung Facebook kasi na-retrieve na na-hack yung aking Facebook page. Kung ano-ano mga pinagpo-post na hindi kaaya-aya pero na-retrieve ko na po kaya po patuloy ang saya. PastorJeff.ph po ang aking Facebook. Okay, may marang makukulit lang po walang magawa sa buhay. Oo, no. Hindi naman pwedeng wala kang Facebook. Oo, nandun ang ating communication, Brad Ted. In fact, gusto ko lang lang imbitahan yung mga taga-Norte. Nandyan po ako sa September 27. Next week sa BNCS Sports Complex, Bawang La Union. Speaker engage po tayo, Brad Ted. Open po yan. Puntahan lang nila sa Facebook ko, they can register. Yan, okay. Sige. Salamat na marami, Brad Jeff. And we'll catch you tomorrow, Friday. Thank you. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.